sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jam. Sa ngayon ay nandito ako sa Quezon City at abala sa pag-aalaga sa aking pamilya. Pero Papa Dudut, habang pinagmamasdan ko ang anak ko na mahimbing na natutulog, hindi ko mapigilang bumalik ang alaala ko sa isang parte ng buhay ko na hindi ko po makakalimutan. Yon ay yung panahon na bago pa lamang kaming mag-asawa ni Patrick at nagsisimula pa lamang kaming bumuo ng sariling mundo. Papa Dudut, nagsimula ang lahat noong maayos pa ang pananatili namin sa Bulacan, sa mismong bahay ng pamilya ni Patrick. Masaya naman doon, payapa at ramdam ko ang pag-aalaga ng mga biyanan ko. Pero dahil kailangang kumayod para sa darating na baby, nagdesisyon si Patrick na tanggapin ang isang trabaho sa Maynila. Noong araw na kailangan na naming lumuwas, aminin ko na may halong lungkot at kaba. Kabuuanan ko na noon, Papa Dudut, ang laki-laki na ng tiyan ko kaya't bawat kilos ko ay dahan-dahan lang. Habang nag-iimpake ako ng mga maliliit na damit ni baby, yung mga puting baru-baruan at mga medyas na kasing laki ng hinlalaki, punong-puno ako ng pangarap. Habang nasa loob kami ng bus patungong Maynila ay hindi ko mapigilang hawakan ang tiyan ko. Sobrang excitement ang naramdaman ko na sa wakas ay makikita ko na rin ang anak ko. Tinitingnan ko ang labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga puno na napapalitan ng matatayog na building. Tinatanong ko si Patrick kung ano kaya ang naghihintay sa amin sa bago niyang trabaho. Sabi niya ay stay in kami sa lugar na pagtatrabahuhan niya para makatipid kami sa renta. Pagdating namin sa Maynila, doon ko nalaman kung anong klaseng lugar ang titirhan namin. Pagbaba pa lamang namin ng sasakyan ay sinalubong na kami ng matapang na amoy ng babuyan at yung ingay ng mga hayop na nagwawala. Doon pala ang bagong trabaho ni Patrick bilang taga-alaga sa isang piggery. Ito na ang magiging bagong tahanan namin, isang maliit na bahay na nasa loob mismo ng compound ng babuyan. Kahit nahirap na akong kumilos dahil sa laki ng tiyan ko, hindi ko natiis na hindi tumulong kay Patrick sa pag-aayos. Kinuha ko ang walis tingting at dahan-dahang nagwalis sa paligid ng maliit na kwarto na tutulugan namin. Gusto ko kasi na maging malinis ang bawat sulok bago lumabas ang baby namin. Ayaw kong sa dumi siya mamulat o kaya ay magkasakit siya kaagad paglabas niya sa mundo. Ang bahay namin doon ay simple lang talaga, Papa Dudut. Luma na ang mga dingding at medyo madilim sa loob pero pilit naming ginagawang komportable. Nilagyan namin ng mga kurtina at inayos ang higaan para maging mukhang tahanan para sa aming maliit na pamilya. Mahirap noong una dahil amoy na amoy talaga ang dumi ng mga baboy lalo na kapag mainit ang panahon. Pero sabi ko sa sarili ko ay kailangang masanay. Ito ang kabuhayan namin at dito kukuha si Patrick ng panggastos para sa panganganak ko. Pagkatapos namin maglinis ng hapon na yon ay naupo ako sa isang mahabang bangko sa labas para magpahinga. Pinapanood ko si Patrick habang seryoso siyang nag-aayos ng mga kulungan sa hindi kalayuan. Habang nakaupo ako doon ay pinunasan ang pawis ko. Bigla ko naramdaman ang isang malakas na sipa ni baby mula sa loob. Napangiti ako. Sabi ko, anak, nandito na tayo sa bagong tirahan natin, konting tiis na lang. Habang nagpapatuloy ako sa pagwawalis malapit sa gate ng compound ay biglang may pumasok na isang babae. Mukhang nasa edad na 30 pataas na siya.
Medyo gusot ang damit at may kasamang dalawang bata na sa tingin ko ay mga anak niya. May dala-dala silang mga timba. Lumapit siya sa amin at nagtanong kung pwedeng makiigib ng tubig dahil nagpaalam na raw siya sa amo namin na may-ari ng piggery. Pinayagan naman sila ni Patrick dahil mukhang kailangan talaga nila ng tubig. Pero binilinan niya ang babae na ito na ito na raw ang huling beses dahil mahigpit ang utos na kailangang lagi nakalock ang gate para sa seguridad ng mga hayop. Habang hinihintay nilang mapuno ang mga timba nila, napansin kong hindi maalis ang tingin sa akin ng babae. Ngumiti siya sa tuwing titingin ako sa kanya, pero papadudot may kakaiba talaga sa mga mata niya. Hindi ko may paliwanag kung bakit pero parang tumatagos ang tingin niya sa akin. Sinubukan ko na lang na ituon ang atensyon ko sa pagwawalis para hindi ako mailang. Pero kahit nakatalikod ako ay ramdam ko pa rin ang bigat ng tingin niya na parang sinusundaan ng bawat galaw ko. May kaba na nagsisimulang mamuo sa dibdib ko. Yung pakiramdam na parang may mali sa paligid pero hindi mo masabi kung ano. Tuwing magfo-focus ako sa ginagawa ko at bigla akong mapapatingin sa direksyon niya. Nahuhuli ko siyang nakatitig ng diretso sa tiyan ko. Hindi yon yung tingin ng isang taong natutuwa dahil nakakita ng buntis. Parang may sinusuri siya sa loob ng sinapupunan ko. Yung tingin na parang may tinitingnan siyang hindi ko nakikita. Nang makalis na sila at makalabas ng gate, agad kong nilapitan si Patrick. Patrick, kinilabutan ako doon sa babaeng nakiigib kanina. Ang weird ng tingin niya sa akin, sabi ko sa kanya. Tumawa lamang ng kaunti si Patrick at pinisil ang pisngi ko. Baka naman nagandahan lang sa iyo, Jam, o kaya naman ay naalala niya nung buntis din siya. Biro niya. Pero alam ko sa sarili ko, papadudod, na hindi po yon ang dahilan. Iba yung kilabot na naramdaman ko ng hapon na yon. Kinabukasan, doon na nagsimula ang mga problema. Napansin ni Patrick na yung mga baboy na dapat ay ibebenta na sana nung linggong yon ay biglang nanghina. Nagtaka kami dahil maayos naman ang pagpapakain ni Patrick at talagang inaalagaan niya ang mga ito araw-araw. Pagdating ng gabi ay may isang baboy na bigla na lang namatay ng walang malinaw na kadahilanan. Lalo nang nag-alala ang amo ni Patrick noong mabalitaan ito. Nagpa siya ang amo na kailangang manmanan ng mabuti ang mga hayop, baka may nanggugulo o may nananabutahe sa kanila. Pinatayo ni Patrick ang lahat ng mga baboy para ma-check ang kondisyon nila. Pero may dalawa na talagang hindi na makabangon sa sobrang panghihina. Habang nakatingin ako sa mga hayop na yon, biglang pumasok sa isipan ko yung babaeng nakiigib kahapon. Ewan ko pero pakiramdam ko ay may kinalaman siya sa mga nangyayari sa piggery. Sa gitna ng gulo at pag-aalala namin sa mga baboy ay bigla na lamang ako napahawak sa balakang ko. Naramdaman ko ang isang matinding sakit sa tiyan ko. Yung sakit na alam kong hindi lang basta-basta. Lalabas na ang baby ko. Mabilis na nagpanik si Patrick pero nagawa pa rin niyang humanap ng sasakyan. Dinala niya ako sa isang ospital sa Quezon City para manganak. Habang oras ang tinagal ko sa loob ng delivery room, pawis na pawis ako at halos mawala na ng lakas sa bawat contraction. Tanging ang mukha ni Patrick at yung pangarap namin para sa maliit naming pamilya ang iniisip ko para makayanan ng sakit. Panay din ang dasal ko. Panginoon, iligtas niyo po kami ng anak ko. Pagkalipas ng ilang oras, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Doon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nailabas ko na ang aking anak kahit pagod na pagod at parang gusto ko nang matulog ay napangiti ako nang iabot sa akin ng nurse ang baby ko. Nang mahawakan ko ang maliit niyang kamay, pakiramdam ko ay lahat ng takot at hirap namin ay nabura. Pagkalabas namin ng ospital, bumalik na kami sa tinitirhan naming bahay sa Maynila dala ang aming bagong baby boy. Masaya ako, papadudot, dahil sa wakas ay nayayakap ko na ang bunga ng pagmamahalan namin ni Patrick. Pero sa likod ng sayang yon ay nandun pa rin ang kaba tuwing naaalala ko yung mga namatay na baboy bago ako manganak. Pakiramdam ko kasi hindi pa tapos ang kung anumang kamalasan ang dumadapo sa lugar na yon. Mabuti na lamang at dumating ang mama ko galing sa probinsya. Pinuntahan niya kami para tulungan ako sa pag-aalaga kay baby.
dahil hindi pa naman ako pwedeng kumilos ng masyado at kailangan ko pang magpahinga para mabilis na maghilom ang katawan ko. Malaking tulong talaga si Mama dahil si Patrick ay subsob sa trabaho sa babuyan para makabawi sa mga nawalang kita noong nakaraang linggo. Sinasabayan niya ang paglilinis ng mga kulungan at pagpapakain sa mga biik para masiguradong hindi na mauulit yung pagkakasakit ng mga hayop. Kinagabihan naisipan ni Patrick at ni Mama na maghanda ng kaunting salo-salo sa labas ng bahay. Simple lang naman, Papa Dudut, parang malit na pagdiriwang lang para sa pagdating ni Baby at pasasalamat na rin na ligtas kaming nakauwi. Nagluto si Mama ng pansit at bumili si Patrick ng kaunting inumin. Uminom sila ng kaunti habang nagkakwentuhan tungkol sa mga plano namin sa hinaharap. Pero siniguro nila na hindi sila magpapakalasing dahil kailangan nilang gumising ng maaga para sa mga gawain sa piggery. Ako naman ay nakaupo lang sa tabi nila habang karga ang anak ko, pinagmamasdan ang masayang mukha ni Patrick na tila nakalimutan muna ang pagod sa pagtatrabaho. Nang matapos ang kainan, naglatag na kami ng higaan sa loob ng aming kwarto. Dahil nga sa maliit lang ang pwesto ay tabi-tabi kami sa isang malaking banig sa sahig. Si Mama ang nakapwesto sa tabi ng dingding, kasunod niya si Baby, tapos ako at si Patrick naman ang nasa dulo malapit sa pintuan. Mabilis na nakatulog si Patrick dahil sa pagod sa buong araw na pagbubuhat ng sako ng pagkain at dahil na rin sa kaunting nainom niyang alak. Rinig na rinig ko ang malalim niyang paghinga. Inaasahan ko na makakatulog din agad si Mama dahil mahaba ang biyahe niya galing probinsya, pero napansin kong balisa siya. Ikot siya ng ikot sa higaan at tila hindi makahanap ng tamang pwesto. Ako naman, Papa Dudut, ay gising na gising ang diwa ko kahit na anong pikit ko, hindi ako dinadalaw ng antok. Pakiramdam ko kasi ay may hinihintay akong mangyari, yung tipong nakaabang ang tenga ko sa bawat tunog sa labas ng bahay. Habang nakahiga kami, bigla akong nakaramdam ng matinding lamig. Nagtaka ako dahil wala namang kaming electric fan na nakatapat sa amin at sarado naman ang maliit na bintana. Ang lamig na yon ay hindi normal, parang galing sa loob ng buto ang ginaw. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko at hinila ko ang kumot para takman kaming dalawa dahil sa kakaibang kaba na biglang lumukob sa akin. Nagising ako o sabihin na nating bumangon ako bandang 12:30 ng madaling araw dahil naramdaman kong gumagalaw si Mama. Nakita ko siyang nakaupo na sa higaan. Diretso ang likod at hawak-hawak ang kanyang rosaryo. Taimtim siyang nagdarasal habang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa sobrang dilim ng kwarto, ang tanging liwanag lang ay ang mahinang sinag ng buwan na tumatagos sa siwang ng pintuan. Pero kitang-kita ko ang pawis sa noon ni Mama kahit na malamig ang panahon. Dahan-dahan kong tinanong si Mama kung bakit siya gising at kung may nararamdaman ba siyang mali sa paligid. Lumingon siya sa akin at sa mahinang boses ay sinabi niyang kanina pa siya na hindi mapakali. Sabi niya pakiramdam niya raw ay may nakatingin sa aming lahat mula sa dilim ng labas. Tila may nagmamasid sa bawat paghinga namin. Nagkakatitigan kami ni Mama at inamin ko rin sa kanya na ganon din ang nararamdaman ko mula pa noong unang araw na tumapa kami sa lugar na ito. Habang nag-uusap kami ng pabulong ay biglang tumahimik ang buong paligid. Pati yung ingay ng mga kuliglig at yung malayong tahol ng aso ay biglang nawala. Sa gitna ng katahimikang yon, isang madiing kalabog sa bubong ang biglang bumasag sa aming kwarto. Blag! Parang isang malaking bagay ang bumagsak sa itaas namin. Sa sobrang gulat at takot ay napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Mama. Inisip ko noong una ay baka may sanga ng puno na nahulog. Pero ang tunog ay hindi gaya ng kahoy, mas mabigat ito. Parang sako na puno ng bato ang bumagsak sa yero. Natakot ako na baka sa tindi ng kalabog ay bumagsak ang kisame sa mismong tapat namin ni Baby. Muling kumalabog ng mas malakas at kasabay nito ay biglang nagsimulang mag-iyakan ng mga aso sa labas. Pero hindi ito yung ordinaryong tahol kapag may dumadaan na tao. Parang galit na galit sila at may halong takot ang bawat iyak nila. Hindi sila tumitigil sa pagtahol sa direksyon ng bubungan ng bahay namin.
Kasunod nito ay narinig din namin ang mga biik sa piggery na parang nagkakagulo na. Nagtatakbuhan sila sa loob ng kanilang mga kulungan at rinig na rinig ang mga iyak nila na parang nasasaktan o tinatakot. Alam ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut, na may kakaibang nilalang na nasa itaas namin ang oras na yon. Sinubukan kong gisingin si Patrick, kinalabit ko siya ng madiin at pilit na tinatawag ang pangalan niya. Pero dahil sa sobrang pagod sa trabaho at yung nainom niyang alak, ay mahimbing pa rin ang tulog niya. Tanging malalim na hilik lang ang sagot niya sa akin. Nagpatuloy ang kalabog sa bubong at ramdam ko na parang may naglalakad sa itaas. Mabibigat ang bawat hakbang at hindi gaya ng pusa o daga. Parang hakbang ng isang malaking hayop na paikot-ikot sa ibabaw ng aming mga ulo. Biglang may narinig kaming boses mula sa itaas na talagang halos nagpatigil ng tibok ng puso ko. Isang malalim na ungol na parang galing sa lalamunan ng isang malaking nilalang. Isang raw na boses ng lalaki na punong-puno ng gigil. Tumaas ang lahat ng balahibo ko sa katawan at nararamdaman ko ang pag-init ng mga mata ko hanggang sa napaluhan na lamang ako sa sobrang takot para sa baby ko. Ramdam ko na hindi ito biro at hindi ito panaginip lamang. Napayakap ako ng maigi sa anak ko habang naririnig namin yung ungol na parang naghihintay lang ng pagkakataon na makapasok. Ramdam ko na malapit lang siya sa amin at tila isang manipis na yero lang ang naghihiwalay sa aming kaligtasan at sa panganib na nasa itaas. Sa bawat segundo na lumilipas, ramdam ko ang bigat ng presensya ng nilalang na yon. At ang tanging nagagawa ko na lamang ay ang humawak sa rosaryo ni Mama habang binabantayan ang aking anak. Papa Dudut, muling kumalabog ng napakalakas ang aming bubong at yung tipong yumanig pati ang mga dingding ng aming kwarto. Sa tindi ng ingay na yon ay doon na tuluyang nagising si Patrick sa wakas. Napabalikwas siya ng bangon at kahit medyo hilo pa sa antok ay agad niyang nakuha ang sumpa na ibinigay sa kanya ng amo namin. Sabi kasi ng amo niya ay gamitin niya raw yon para sa proteksyon ng bahay at ng mga baboy kung sakaling may magnanakaw na pumasok. Pero nung gabing yon ay alam naming hindi tao ang kalaban namin. Hingal na tinanong kami ni Patrick kung kanina pa ba naming naririnig ang ingay na yon. Hindi na ako makapagsalita ng maayos kaya tumango na lamang ako habang si Mama naman ay dire-diretso ang bulong ng dasal. Sinabi ko sa kanya na kanina pa kaming nanginginig sa takot dito sa banig. Galit na nagmura si Patrick at tumingala sa kisame, sumisigaw siya sa kung anuman ang nandun sa itaas para takutin ito. Inakala namin na kapag nakarinig ng boses ng lalaki at mura, ay lalayo na ang kung anumang hayop na nandun. Pero imbes na matakot ay mas lalong naging agresibo ang ungol ng boses sa bubong pagkatapos siyang murahin ni Patrick. Mas lalong naging malalim ang boses, yung raw niya na parang nanggagalaitin na talaga. Tila nanunukso ito at mas lalong binibigatan ang bawat hakbang sa yero na parang gustong gusto na talagang pumasok sa loob ng bahay namin para makuha kung ano ang pakay niya. Hindi kami tumigil ni Mama sa pagdarasal ng rosaryo. Mahigpit ang hawak ni Mama sa mga butil ng rosaryo habang binabantayan namin ni Patrick ang bawat sulok ng kisame. Handa ang kanyang sumpa kung sakaling may lilitaw na butas. Ang bawat serye ng aming ama na binibigkas namin ay tila nagiging tanging sandata namin laban sa naririnig naming halimaw sa itaas. Pakiramdam ko bawat salita ng dasal ang pumipigil sa nilalang na yon na tuluyang wasakin ang bubong namin. Sa gitna ng tensyon ay naririnig pa rin namin ang ingay ng mga baboy sa labas. Yung mga iyak nila, Papa Dudut, parang gulat na gulat sila at nasasaktan talaga. Sinubukan ni Patrick na dahan-dahang pumunta sa kabilang kwarto kung saan ay may bintana na nakaharap sa piggery para silipin kung ano ang nangyayari doon. Pero laking pagtataka niya nang makita niyang patay ang lahat ng ilaw sa babuyan. Bilin pa naman ang amo na huwag papatayin ang mga ilaw
para hindi maniwala ang mga magnanakaw na walang tao. Dahil sa sobrang dilim sa labas ay wala siyang makita kundi ang mga anino ng malalaking puno na sumasabay sa ihip ng hangin. Patuloy lamang kami sa pagdarasal hanggang sa maramdaman naming unti-unti nang nagliliwanag ang paligid. Ang unang sikat ng araw ay tila isang malaking ginhawa sa amin, kasabay ng pagliliwanag ang ingay ng mga aso na kanina pang nanggagalaiti ay dahan-dahang humupa hanggang sa tumahimik na sila. Pati ang mga baboy sa kulungan ay naging kalmado na rin. Biglang nawala ang ungol at yung mabigat na kalabog sa bubong nang tuluyan ng sumikat ang unang liwanag ng araw. Huminga ako ng malalim, yung pakiramdam na parang ngayon ko lang ulit nagawang huminga ng diretsyo. Naramdaman ko ang matinding pagod ng buong katawan ko dahil sa puyat at sobrang takot na naranasan namin buong madaling araw. Paglabas ni Patrick para i-check ang paligid ay kumuha siya ng hagdanan at tinignan ang ibabaw ng bubong. Pero nagtaka siya dahil wala siyang nakitang kahit na anong bakas ng pinsala. Walang yupi ang yero o kahit na anong dumi. Pero alam naming tatlo na hindi yon guni-guni lamang dahil sabay-sabay naming narinig ang lahat ng yon. Kinaumagahan saktong pagdating ng amo ni Patrick sa piggery. Agad kaming lumapit sa kanya, si mama na ang kumausap at diretsahan niyang sinabi na kailangan na naming umuwi sa QC. Sinabi ni mama na hindi kami ligtas sa lugar na yon at mas mahalaga ang buhay namin kesa sa trabaho ni Patrick. Ikinuwento namin sa amo ang lahat ng nangyari ng gabing yon, yung tungkol sa mabigat na kalabog at sa nakakatakot na boses ng lalaki na umuungol sa itaas ng aming mga ulo. Napahinto ang amo at tila may naalala siya. Nabanggit niya na may bali-balita raw sa paligid tungkol sa isang pamilya na nakatira malapit sa amin na may kakaibang kinagawian tuwing gabi. Pero hindi niya ito pinapansin noon dahil inakala niyang sabi-sabi lamang ng mga tsismosa. Pero noong marinig niya ang kwento namin ay tila naniniwala na rin siya. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Kahit nangihina pa ako ay agad kami nag-impake ng mga gamit ni Baby. Isinako namin ang mga damit at mabilis kaming sumakay sa sasakyan na nakuha ni Patrick. Ramdam ko ang sobrang gaan ng loob ko habang nakikita kong palayo na kami sa Maynila. Pagbaba namin sa QC ay sinalubong kami ng pamilyar na ingay ng mga kapitbahay. Tunog ng mga tricycle at sigawan ng mga bata sa kalsada. Alam mo Papa Dudut, kahit sabihin ng iba na magulo at maingay sa QC, nang mga sandaling yon ay mas naramdaman ko ang kaligtasan doon kesa sa tahimik pero nakakatakot na piggery sa Maynila. Mas gusto ko ang ingay ng tao kesa sa katahimikan na may kasamang kakaibang ungol. Inayos ni Mama ang higaan namin sa dati naming bahay. Pagkahiga ko sa pamilyar naming kama ay doon ko lang naramdaman ng tunay na antok. Niyakap ko ang baby ko ng mahigpit at sa wakas ay nakapikit ako ng walang kaba sa dibdib ko. Akala ko noong una ay doon na matatapos ang lahat pero kahit nasa QC na kami ay tila dala-dala ko pa rin ang trauma ng gabing yon. Ang bawat kaluskos sa bubong, kahit na alam kong pusa lamang yon ay napapatayo pa rin ako at naninindig ang balahibo ko at nagpapabilis yon ng tibok ng puso ko. Isang gabi habang dahan-dahan kong pinapatulog ang anak ko sa kwarto ay bigla akong napatigil. Nakarinig ako ng dalawang malinaw na katok sa aming pintuan. 2 beses lang Papa Dudut. Agad kong naalala yung mga kwento ng matatanda na ang mga aswang daw ay 2 beses lang kumatok para malaman kung may tao sa loob. Hindi ako sumagot at nanatili lamang akong tahimik. Halos hindi na ako humihinga habang mahigpit ang hawak ko sa rosaryo na inilagay ko sa ilalim ng unang ko. Pagkalipas ng ilang minuto ay narinig ko ang isang mahinang pagaspas ng pakpak sa labas mismo ng aming bintana. Parang may dumaan na malaking bagay pero mabilis din itong nawala. Pagdilat ko kinaumagahan ay agad kong tinignan ang hamba ng aming bintana. Doon ay nakita ko ang ilang mga gasgas sa kahoy. Malalalim na gasgas na tila galing sa matutulis na kuko ng isang hayop. Doon ko na-realize na maaaring hindi kami basta-basta tinantanan at sinundan kami ng nilalang na yon mula sa Maynila hanggang dito. Mula noon ay hindi na kami nagpapabaya at laging may dasal sa aming mga labi tuwing sasapit
ang dilim. Nang umagang yon ay hindi ko na hinintay na magising si Patrick para ipakita ang nadiskubre ko. Hinila ko kaagad si Mama papunta sa bintana at itinuro sa kanya ang malalim na gasgas ng hamba. Nakita ko kung paanong biglang naging seryoso ang mukha ni Mama. Hindi siya nagsalita kaagad. Hinaplos lamang niya ang kahoy na may ukit at tumingin siya sa akin ng makahulugan. Sinabi niya na kailangan na naming gumawa ng paraan. Hindi na sapat ang paglipat lang ng bahay mula sa Babuyan hanggang QC dahil mukhang may marka na kami sa nilalang na yon. Sabi ni Mama ay kailangan naming maglagay ng mga pangontra sa buong paligid ng bahay para hindi na sila muling makalapit o makatungtong man lang sa bakuran natin. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Bumili si Patrick ng sako-sakong asin at nagsaboy kami sa bawat sulok ng bintana at sa tapat ng mga pintuan. Naghanap din si Mama ng mga bawang na itatali sa bawat siwang at may nakuha pa nga siyang buntot pagi na isinabit namin sa itaas ng pintuan. Bawat gabi bago kami matulog ay sinisiguro naming lahat na nakasarado ng maigi ang bawat maliit na butas sa aming dingding. Kahit nga yung mga maliliit na siwang sa bintana na dinadaanan ng hangin, tinatakpan namin ng masking tape o kaya ay basahan para lamang makasigurado. Alam mo Papa Dudut, dito sa QC marami ang nakakakita sa ginagawa namin. May mga kapitbahay na nagtatanong at may ilang pang lihim na pinagtatawanan kami. Sinasabi nila na sa panahon ngayon ay hindi na raw uso ang mga aswang at baka pusa lang daw yung naririnig namin. Pero wala kaming pakialam sa mga sasabihin nila dahil kami ang nakaranas ng kilabot ng gabing yon sa pigiri. Kahit magmukha pa kaming praning sa paningin ng iba. Basta alam kong ligtas ang anak ko ay hindi siya magagalaw. Sapat na yun sa akin. Ang kaligtasan ng pamilya ko ang priority ko higit sa anumang chismis sa kanto. Pero isang gabi habang mahimbing ang tulog ko, napanaginipan ko yung babaeng nakiigib sa amin sa Maynila. Sa panaginip ko ay nakatayo siya sa paanan ng higaan ko rito sa QC. Nakasuot siya ng madungis na damit at dahan-dahang nakangiti sa akin. Yung ngiti na nakakatindig balahibo dahil hindi ito umabot sa mga mata niya. Biglang nagbago ang anyo niya, naging pula ang kanyang mga mata at dahan-dahan niyang itinuro ang aking anak na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Parang may sinasabi siya pero wala akong marinig na boses. Tanging yung turo lang niya sa bibi ko ang malinaw. Nagising akong pawis na pawis at habol ang hininga ko. Agad kong tinignan ang bibi ko at hinawakan ang dibdib niya para masiguradong humihinga siya ng maayos. Mahimbing naman siyang natutulog pero ang ipinagtataka ko Papa Dudut ay naramdaman ko ang kakaibang lamig sa loob ng aking kwarto. Saradong-sarado ang bintana at wala namang kaming electric fan ng mga oras na yon pero ang lamig ay parang tumatagos sa balat ko. Umiiyak ako ng tahimik habang yakap ko ang anak ko. Tinatanong ko ang sarili ko kung kailan ba kami tuluyang lulubayan ng kamalasang ito. Pakiramdam ko kasi kahit saan kami magpunta, palaging may mga mata na nagmamasid sa amin mula sa dilim ng gabi. Dahil sa takot na yon, nagpasya kami ni Patrick na ipabinyag na agad ang anak namin. Hindi na namin hinintay na lumaki pa siya ng kaunti. Naniniwala kami na kapag may basbas na siya ng simbahan at naging ganap na siyang Kristiyano, magkakaroon siya ng espiritual na proteksyon na hindi kayang tapatan ng anumang masamang nilalang. Sabi ko kay Patrick, kapag may proteksyon na siya sa Diyos, ay hindi na siya basta-basta magagalaw ng kahit na anong masamang espiritu. Nang araw ng binyag, habang papasok kami sa simbahan, napansin kong may isang matandang babae na nakatayo sa hindi kalayuan sa labas ng gate. Nakatingin siya ng diretsyo sa amin habang karga ko ang anak ko. Mukha siyang pamilyar Papa Dudut. Yung parang nakita ko na siya dati pero hindi ko talaga matandaan kung saan o kailan. Hindi ko na lang pinansin at dire-diretso kaming pumasok sa loob ng pintuan.
Pagkatapos ng seremonya at nung mabasbasa na, ang anak ko ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Parang may mabigat na aura na nawala sa paligid ko. Umuwi kaming masaya at puno ng pag-asa na ito na ang simula ng kapayapaan sa aming tahanan. Ilang buwan ang lumipas mula noong binyag at lumalaking malusog ang anak ko. Wala na siyang sakit at napakasigla niya. Lumipas ang 1 taon at naging mas matatag na ang aming pamilya dito sa QC. Ang anak ko ay nagsimula na siyang maglakad at paminsan-minsan ay nakakapagsalita na rin ng mga simpleng salita. Puno ng sigla ang aming bahay at unti-unti nang nawala ang mga nakakatakot na karanasan. Hindi na kami madalas na makakarinig pa ng mga kalabog sa bubong o mga kakaibang huni sa gabi. Tila sumuko na ang nilalang na yon dahil nakita nitong matibay ang aming pananampalataya at hindi kami basta-bastang natatakot sa kanyang mga pananakot. Gayon pa man, Papa Dudut, hindi ko kinalimutan ang mga aral na dala ng karanasang yon sa Maynila. Ang bawat gabi ay tinatapos ko pa rin ang pagdarasal ng rosaryo kasama ang aking pamilya. Napagtanto ko na ang mundong ito ay hindi lamang binubuo ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata. May mga puwersa ng kadiliman na laging nag-aabang sa ating mga kahinaan. Pero may liwanag din na laging handang tumulong basta marunong tayong tumawag sa kanya. Ang pagmamahal ko sa aking anak ang naging pinakamalakas kong sandata laban sa takot. Gagawin ko ang lahat kahit na anong sakripisyo para lamang hindi siya masaktan o magalaw ng kahit na anong masamang espiritu. Sa ngayon, kapag may nagtatanong sa akin tungkol sa mga aswang o mga kababalaghan ay ngumingiti na lamang ako. Sinasabi ko sa kanila na kailangan lang nilang manalig ng lubos. Ang panalangin ang pinakamabisang bakod na walang sinumang halimaw ang makakalampas gaano man sila kalakas o katapang. Isinusulat ko ang liham na ito para magsilbing babala at inspirasyon sa iba pang mga ina na nakakaranas din ng ganitong mga bagay. Huwag kayong matakot na ipaglaban ang inyong mga anak lalo na sa mga hindi nakikitang kaaway. Ang karanasan ko sa pigirin sa Maynila ay mananatili sa alaala ko bilang patunay na himala ng panalangin at pagkakaisa ng pamilya. Lubos na gumagalang, Jam. Napakabigat pero punong-puno ng pag-asa ang kwento mo. Alam mo sa buhay natin bilang mga magulang ay gagawin talaga natin ang lahat para sa kaligtasan ng ating mga anak. Ang karanasan ninyo sa Maynila ay hindi lang basta kwentong kababalaghan. Ito ay pagsubok sa inyong katatagan bilang pamilya. Jam, saludo ako sa iyo dahil hindi ka sumuko. Ipinakita mo na ang pagmamahal ng isang ina ay ang pinakamabisang pananggalang laban sa anumang dilim. At sa iyo naman, Patrick, salamat sa pagiging matapang na haligi ng tahanan. Ang aral dito para sa ating mga kabarangay ay simple lang. Ang panalangin at pananalig sa Diyos ang pinakamalakas na sandata natin sa anumang laban. Nakikita man o hindi ang ating kalaban. Huwag tayong matakot na kumapit sa Kanya dahil Siya ang ating tunay na tagapagtanggol. Kaya naman Jam, patuloy mo lamang na punuin ang pagmamahal at dasal ang iyong tahanan sa QC. Ang liwanag na nanggagaling sa inyong pagkakaisa ay hinding-hindi matatalo ng anumang aswang o ng masamang espiritu. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.